madaya. Oo ba, Diyos? Salamat din sa pala, kasama natin sila kay Enrica. And nawa, no? Next week o next month, makasama natin yung kanyang anak, si Alex. Hallelujah. Jonas chapter 1, verses 1 to 3. Bigli lang ating babasahin. Hindi natin babasahin yung buong kwenta ni Jonas. Jonas, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Ganito sabi ng Biblia, ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas. Lalo sabi ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Ang salita ng Panginoon, ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas, na anak ni Amitay, na nagsasabi, bumangon ka. Sabihan natin sa ating katabi, bumangon ka. Bumangon ka. Bumaroon ka. Ulit natin mga kapatid. Bumangon ka. Bumangon ka. Bumaroon ka. Bumaroon ka. Hallelujah. Pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon. Mag-preach ka daw, sabi ng Panginoon sa kanila. Hallelujah. Sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya'y lumusong sa Joppe at nakasubong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Harap-harapan, friend. Hallelujah, tumakas. Praise God. Pero pwede ba natin sabihin sa ating katabi, takbo ka lang. Takbo ka lang. Pero hindi ka makatakas. Pero hindi ka makatakas. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin sa ating O God, hallelujah. Nakilang Diyos na maraming salamat. Ako po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Nagnanais kaming muli, Panginoon, ng panibagong rema, panibagong mensahe mula sa patuloy ka pong kumilos sa aming kalagitnaan, Lord. Mag-produce ka ng, hallelujah, kapayapaan, kagalakan sa aming kalagitnaan, Panginoon. At minsan mo pang muling gamitin ang iyong lingkod bilang daluyan, maliit na ambag sa gamagang ito, Panginoon. At patuloy na magamit mo, O Diyos, hallelujah, para sa karamihan, Panginoon. O sa aking pangangaral ng iyong mga salita, dalangin ko, Panginoon, ang mga nangihina, lumakas. Hallelujah, ang mga nalulupaypay, Panginoon, magkaroon ng pag-asa. Ang mga natatakot ay magkaroon ng tapang at lakas ng Panginoon. At magkaroon ng pag-asa at bawat isa. Magtibay ka ng isang mabuting mensahe, itama mo kami, turuan mo kami, Lord. Kung may maling prinsipyo, maling pananaw man sa aming isipan, sa aming puso. At iyong loobin na magtagumpay ang gawain sa magagamit. At patuloy na maranasan mo, Lord, ang great revival. Hallelujah. O God, prepare your people for the outpouring of the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah. Salamat. Hallelujah. Alisan ko muli ng karapatan ng Diyos. Alisin mo yung antok, yung katamaran sa aming kalagitnaan. Yung hindi pagkikinigo, hindi interes, Panginoon, in Jesus' name. Reveal all the words of evil, God. I declare your power. We declare your revival, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Unang nakaraang linggo, nung ako'y huling magmensahe, ay may pamagat po tayo, prepare for the outpouring of the Holy Ghost. And linggo-linggo natin itong sinasabi. Ngayon mga kapatid, ay nais ko pong ibahagi sa inyo mensahe, pinamagatan ko pong prepared for the purpose of God. Hallelujah. Pwede natin sabihin sa ating katabi, ikaw ay hinanda. Ikaw ay hinanda. Para sa layunin ng Diyos. Para sa layunin ng Diyos. Again, ikaw ay hinahanda ng Diyos. Kapatid. Ikaw ay hinahanda ng Diyos. Patingin mo, paniwalain mo. Ikaw ay hinahanda ng Diyos.
para sa layunin ng Panginoon. Hallelujah. O God, God. Hallelujah. prepare us, Lord. Yes. Hallelujah, hallelujah. Hindi ko alam kung ano pa kailangan niyo kayo kumagawa. But you to preach, hallelujah, the word of God. Be prepared. Hallelujah. Wala pa tayong plano, may plano ang Diyos. Wala pa tayong layunin, may layunin ang Panginoon. Wala pa tayong gusto ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God. Nako po tayong lahat makapulis sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang pag-ahanda, mga kapatid, ay halos araw-araw po nating ginagawa. Papasok man sa trabaho, ihahanda ang kanyang sarili. Ihahanda yung motorsiklong gagawin. Pagpapasok ng eskwelahan, ihahanda yung gamit. Ihahanda yung bago. Ihahanda rin yung sasakyan na gagamitin. Ano man ang kalagayan natin sa buong isang linggo, yung paghahanda ay atin at po yung ginagawa. And sa atin bilang Kristiyanong naglilingkod sa ating Panginoon, lagi po natin naririnig sa bawat pangaral na tayo ay hinahanda ng Diyos. At ang gusto ng Panginoon, ihanda tayo para sa Kanyang layunin. Kasi tayo ay naglilingkod sa pananampalataya, hindi lang sa physical na arena, kundi sa spiritual nating kalagayan. Meron tayong kaluluwa, hallelujah. Meron tayong espiritu mula sa ating Panginoon na siyang ating ikinabubuhay ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi po tayo nabubuhay lang sa mundong ito. Tayo nabubuhay sa ating Panginoon. In fact, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, na sabi ni Apostol Pablo, kayo ay binuhay ng Diyos na dating patay. At kayo ay nabubuhay hindi para sa inyong sarili, kundi para sa Kanya na namatay para sa inyo. At ang layunin sa atin ng ating Panginoon bilang mananampalataya, tayo tawagin ng Diyos sa tamang paglilingkod. At nung tayo'y inakay ng Diyos sa tamang paglilingkod, ang layunin naman ngayon ng Panginoon sa ating buhay, iabot natin ang ating buhay, iabot natin ang ating sarili, iabot natin ang ating kamay, hallelujah, para sa mga taong nag-aasam ng kaligtasan, sa mga taong naliligaw ng landas, sa mga taong hinahanap ng Diyos. At gusto tawagin ng Panginoon sa paglilingkod. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, salamat sa iyo, kapatid. Hallelujah. Ano po ba ang plano ng Diyos sa buhay ng tao, mga kapatid? Sabi ng unang Timoteo 1:15, totoo ang pahayag na ito at dapat maniwalaan ng lahat na si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Lucas 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Marcos 16:15, sinabi sa kanila ni Jesus, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral niyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Church, tagmay church, isa lang ang plano ng Panginoon sa tao, iligtas ang tao. Amen. Praise God. At dalhin sa katwiran ng ating Panginoon. Sa unang Timoteo, sabi ng Panginoon sa chapter 2, yan ang ibig ng Diyos mangyari sa tao. Na siyang mag-ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya nga naniniwala tayo mga Pentecostal, ang kaligtasan hindi sinasarili. Ang kaligtasan hindi sinusulong. Ang kaligtasan hindi nililihim. Ang kaligtasan hindi tinatawag. Ang kaligtasan ibinabahagi. Ang kaligtasan isinisigaw. Ang kaligtasan, hallelujah. Ang kaligtasan binabahagi. Kaya napakadamot mo kasi kung hindi ka marunong mag-aral. Nakapuro sa tao. Totoo lang. Napakasakit mong tao kung hindi ka marunong mag-preach ng gospel ng ating Panginoon. Napakadamot mong Kristiyano na tumanggap at hindi ka marunong magbigay sa kapwa. Napakadamot mong Kristiyano, yung people na ni tatay gusto mo sabihin na may pagpapakumbaba, hallelujah, pag-ibig sa
atin, napakadamot mong Kristiyano kung hindi ka marunong umakay. Bilang pastor, hindi ako nagkukulang sa atin ang paalala na hindi po natin isinasantabi na ang kaligtasan, mga kapatid, ay inililihim natin. Bukos, lagi ko sinasabi sa inyo, lagi ko po kayo hinahamon. Hayo tayo, hallelujah. Punta tayo doon sa bahay na yun. Puntahan natin, idisipulo natin yung taong yun, sapagkat ito ang layunin ng Panginoon sa atin. Kaya ang layunin ng Panginoon, hallelujah, ibalik ang tao sa Kanya. Kaya siya nagkatawang tao, mga kapatid. Yung dakila, nag-iisang tunay na Diyos, na isang Espiritu na hindi nakikita, ay nagkatawang tao, hallelujah, para sa akin at para sa iyo. Para rin yun sa kanila. Para rin sa mga kamag-anak natin. Para rin sa mga pamilya natin, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat sila, kagaya din natin, naliligaw ng Diyos. Hindi nila alam ang direksyon, hindi nila alam ang patutunguhan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kontento na sila na kahit hindi sila nagsisimba, okay na sila. Kontento na sila na kahit hindi sila nagsisimba, basta nag-pray sila, okay na sila. Kontento na sila na kahit hindi sila nagsisimba, mabuti sila tao, okay na sa kanila. Kontento na sila na kahit hindi sila nagsisimba, basta hindi sila inaapak ng kapatan ng tao, okay na sila. Pero alam natin ang katotohanan, hindi sapat yun. Pero kailangan yun. Hindi sapat. Ulitin ko, kailangan yun sapagkat yun ang katangian ng isang Kristiyanong ligtas. Pero hindi yun sapat para sabihin sa ligtas at maliligtas. Yung people na rin tatay, nandito ka, hindi dahil sa wala lang. Nandito ka dahil may layunin sa iyo ang Panginoon. Hindi ka tinawag ng Panginoon, hallelujah, para pagtripan ka lamang. Hindi ka tinawag ng Panginoon para ikaw ay pagtawanan lamang dahil naging Pentecostal ka na. Hindi ka tinawag ng ating Panginoon para ikaw ay kayain. Yun ang ating Panginoon. Tinawag ka ng Diyos dahil tinawag ka. At tinawag ka ng Panginoon dahil may layunin siya sa buhay mo. Hindi kanya pinag-graduate sa bisyo, hindi kanya pinag-graduate sa pagsusugal, hindi kanya pinag-graduate sa makasalimutan gawain para lamang pahirapan. No. Pinag-graduate ka ng Diyos, mga kapatid, kasi alam ng Panginoon, malapit ka na magtapos kung hindi ka gagraduate doon. At kawawa tayo, mga kapatid. Thankful ba tayo niligtas tayo ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Thankful ba tayo na dati tayong Catholic pero ngayon Pentecostal na? Thankful ba tayo na tayo dating Baptist ngayon Pentecostal na? Thankful ba tayo na tayo Adventist ngayon Pentecostal na? Hallelujah. It's not about the religion. It's not about the MCJC. It's all about Jesus Christ. Hindi ito sa pinanggalingan mo, pinanggalingan ko. Sa tinanggap ko at tinanggap mo. Amen. Hallelujah, everybody. So praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ito rin ang dapat na layunin ng church. Kaya ikaw ngayon yung buhay na Jonas sa panahon natin. I pray, hallelujah, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Merong espiritu ng church na kagaya ni Jonas. Hallelujah. Na propeta ng Diyos. Bagamat si Jonas umiwas, hallelujah. Bagamat si Jonas tumakas, hallelujah. Pero hindi pa rin nakaiwas si Jonas sa plano ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, marami sa ating mga kababayan ngayon. Dito sa lugar ng Dagmay na tayo dati. Marami pa rin dito ang espiritu ng Nineveh. Hallelujah. Marami itong espiritu ng Nineveh. Lumalangoy sa kasalanan, hallelujah. Dinadaya ng maling katuruan, hallelujah. Dinadaya ng maling guro at aral, hallelujah. Pero tayo ay tinawag ng Diyos, kagaya ni Jonas, hallelujah. Pinapapunta ng Panginoon sa Nineveh. Pinapapunta ng Panginoon sa lugar na kung saan hindi alam yung katotohanan, hindi alam yung kasalita ng Diyos, hindi alam yung kasulatan, hindi alam yung kautosan. And, na-surprise, mga nanay-tatay, sa ating mga pamilya rin, mayroong mga Nineveh.
Yung ikakaila, merong mga nilibes sa loob ng pamilya. Merong mga miyembro ng pamilya, hindi pa rin alam ang buong katotohanan. May mga miyembro ng pamilya sa atin, hallelujah, naliligaw ng landas. Kailangan ng zonas, hallelujah. Yes, hahayo tayo sa labas. Yes, hahayo tayo sa kongregasyon na may sa community na dagmay. Pero wag mo yung kalilimutan, may niliber sa loob ng bahay. Amen. Baka meron pa dyan hindi nagsisisi ng kasalanan. Baka meron pa dyan kailangan ng puro at aral. Kailangan mong hubugin. Kailangan mong sanayin. Kailangan mong turuan. Kailangan mong ipanalangin. Kailangan mong palalahanan. Hallelujah. Medyo masakit na bagay pati sa buhay ng isang Kristiyano. Na yung naglilingkod ka sa Diyos. Tapos yung pamilya mo, naliligaw. Masakit yun. Mahirap yun. Pero kaya ka tinawag ng Diyos. Kaya ka niligtas ng Panginoon para sa Kanya. Amen. Tinawag ka ng Panginoon kasi kailangan ka niya. Kailangan nyo ang isa't isa para magtulungan, hallelujah. At yung purpose ng Diyos, yung layunin ng ating Panginoon ay patuloy na maghari sa inyong buhay. Kaya huwag natin ikakaila ang ating buhay sa paglilingkod natin sa Panginoon sa ating pamilya. Amen. Kung nga tayo kadedicated, mga kapatid, hallelujah, na i-guide, ipag-pray, turuan, misyonan yung mga nasa labas. Mas misyonan natin, mas ipag-pray natin, oh, hallelujah. Yung mga pamilya natin nasa loob ng ating pamilya. Huwag mong ikakalimutan ipag-pray yung magulang mo, dear people. Huwag mong kalimutan ipag-pray yung anak mo, nanay, tatay. Huwag mong kalimutan ipag-pray yung miyembro ng pamilya bago aalis, bago pupunta ng trabaho, bago pupunta ng eskwelahan. Ipag-pray mo sa Panginoon. Kung kinakailangan ilayhan mo sa. Kung kinakailangan lumuhod ka, Lord, yung anak ko, Panginoon, hallelujah. Yung nanay, tatay ko, Panginoon, tulungan mo. Gawin natin yan lahat, alang-alang sa dahil yung kaluluwa nila, mga kapatid, sisingilin niya ng Diyos sa atin. Hallelujah. Pero kung ginawa mo na ang lahat, napahamak yung kanyang kaluluwa, wala ka ng pananagutan. And a challenge sa ating mga kapatid, gawin nyo lang kung ano yung nararapat gawin. Ang Diyos ang bahala. Amen. Amen. Huwag kayo magbababa, hallelujah, ng standard. Huwag kayo magbababa, mga kapatid, kasi yung pamilya niyo. Huwag kayo magbababa ng standard dahil hindi kayo komportable doon. Ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Kailangan hindi natin pwedeng malungkotin yung mali o tama. Sapagkat sa Panginoon, kung ano yung tama, tama yun. At kung ano yung mali, mali yun. Hallelujah, tinawag tayo ng Panginoon hindi para i-reject yung iba, kundi para i-reach yung iba. Not to reject them, but to reach them. Hindi para ikailang, hindi para husgaan sila. Hindi para abutin at halalayin sila. Palapit sa ating Panginoon. Hallelujah, sabihin mo sa katabi mo, ikaw yung Jonas ngayon. Hindi sa lapar. Ikaw yung Jonas ngayon, yung propeta ng Panginoon na inaatasan ng Diyos sa mga Ninive ng buhay mo. Sa mga Ninive ng community natin sa Tagbay. Hallelujah, ikaw yung Jonas na sabi ng Biblia, nakarinig ng calling. Ikaw yung Jonas na nakakita, nakarinig, nakatanggap ng pagkahawak ng Panginoon. Arise and go! Ano yung command? Ano yung command?
lumang tipan pa lang, pinatunayan na sa atin ng Panginoon, ikaw na tumanggap, ikaw na tinawag, ikaw na sinupo ng Diyos, dapat ang pumamon at ang pumaroon. Amen. 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 Hello. Praise God. Hallelujah. Okay lang kayo? Ako lang to. Isang linggo lang ako nawala. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Huwag kang matakot, kapatid. Tugunin yung tawag ng Panginoon. Huwag kang matakot, hakbangan yung layunin ng Diyos sa buhay. Marami sa atin takot anggapin yung calling. Yeso, pastor, ano yung sasabihin niya sa akin? Pastor, baka mahirapan ako siya. Baka magipit ako siya. Hindi ka pa nakakahakbang, yung baka mo, kinakain ka na. Hindi ka pa nakakapunta, yung baka mo, kinakain ka na. Eh, pastor, baka kasi, subukan mo muna. Amen. Pag nandun ka na, sabihin mo kung mahirap o hindi. Kaya nakasuran sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Naalala niyo po ba nung si Abraham utusan ng Panginoon? Genesis chapter 12. Sabi niya, umalis ka dyan sa iyong tahanan, lumipat ka doon sa Haran. Pinangako ko sa iyo, doon kita mapapalaya. Amen? So, utos muna bago blessing. Actually, hindi minensyon ng Diyos kung saan pumunta, pero may sasabi, Haran. Sa desert of Haran. Sa atin kasi mas gusto natin, pangako muna bago utos. Lord, assurance muna. Para naman maganda yung ating hakbang. Hindi, sa Diyos, wala muna siyang sinasabi, mga kapatid, na assurance, instruction mo. Kung may assurance man na sinasabi ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Yun yung mismo assurance ng Panginoon. Pero hindi niya ididetalyado sa iyo, okay, punta ka doon, tapos, ito yung mangyayari sa iyo, ito yung magaganap sa buhay mo. Hindi detalyado man dalalas ang calling ng Panginoon. Kasi hinihingi ng Diyos sa atin yung pananampalataya. Amen. Yung pagtitiwala at paglilingkod natin sa Kanya. Kung hanggang saan. Pero tayo matakot sapagkat yung plano ng Diyos may kaakibat po yun na pangako. Amen? Naalala ko yung mga alagad, nautusan sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, isusugo ng aking Ama sa aking pangalan yung mga alul sa pakatuwid yung Holy Ghost. And alam nila, pag iniwan sila ng Diyos, okay, it is part of a mission. Simula na ng mission. Pero ang garantiya sa kanila ng Panginoon, huwag mo na kayong aalis sa Jerusalem hanggang sa masangkapan kayo ng kapangyarihan. Amen? Pagkakar? Huwag mo na kayo aalis. Sabi ng Panginoon sa Acts chapter 1, huwag mo na kayo aalis. Hintayin niyo sa Jerusalem yung pangako ng Ama. Nakatupad? Nakatupad? Kasi yung layunin ng Diyos, hindi pwedeng walang pangako yun. Yung layunin ng Panginoon, kailangan mayroong kaakibat na pangako. Hallelujah, yung Holy Ghost na ating Panginoon. Yung Holy Spirit ng ating Panginoon. Yes, hindi detalyado ang sasabihin ng Diyos na instruction, pero may pangako ang Panginoon sa atin. Amen. Praise God. Mayroong pangako ang Diyos na hindi tayo iiwan, hindi pababayaan man. Kaya nga sa Acts chapter 2, na-fill sila ng Holy Ghost. Hallelujah. At doon nag-start yung mission. 3,000 agad ang nabaptize in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. So kung walang Holy Ghost doon, hindi makapag-preach si Pablo sa Pedro. Hindi niya magagawa ang mag-preach. Papalibutan ka ng napakaraming tao. Nandun yung leader ng komunidad. Imagine nyo, nandun nga yung kapitan. Nandun yung mayor. Nandun yung pista yun ng mga Hudyo. So, ang daming tao ang nakatiis sa kanila. Ay, nang nakita siguro sila naglulupasay, nag-speak in tongues.
Aroy, perting karabulo. Patay na. Nagkagulo na yung mga Pentecostal. Pero hindi nagpagilan si Pedro. Ano yung narinig ko na yun na sinasabi ng mga lasing daw kami, mga baliw daw kami? Eh, mas masarap siya eh. Tumayo sa kayo. Mga Ginoo, dapat yung malaman. Na ang mga taong ito hindi nasa isala. Kasi kato pa lang ng maga, mas baby pa lang. Ay, usual na nag-inom ng tao, di ba? Hapon o gabi. Kundi ito yung katotohanan ng bulan ni Propeta Joel na ibubuhos ng Diyos ng kanyang Espiritu Santo sa lahat ng ginagawa. Amen. Yun yung pangako sa kanila ng Panginoon. Na-feel sila ng Holy Ghost. Kaya sabi naman niya sa kanila, sabi ng Apostol Pedro sa kanila, ang pangako ng Panginoon sa inyo ang pangako sa inyong mga anak. Basahin natin mga kapis sa Acts chapter. Hallelujah, ang ganda ng sinabi ni Apostol Pedro. Hallelujah. Sa mga tao doon, mga kapatid. Verse 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ibig sabihin, kasama rin tayo sa pangako na iyon ng ating Panginoon na magbebenepisyo. Kaya nga last Sunday, praise God, na baptize tayo in Holy Ghost. Amen. Natanggap natin mga kapatid ang regalo ng Panginoon na hindi madaling makuha. Amen? Amen. Hindi madaling makuha. Yung biyaya na ito ng Panginoon. Ang kagandahan sa Diyos, kahit nasabi natin, mahirap makuha, ang Diyos hindi malabo. Paghihirapan mo ng saksi na banal na espiritu yun. Hindi yun basta matatanggap, poposte ka lang dyan, mananalangin ka lang dyan. Hindi. Naalala niyo ba yung aming sinasabi? May repentance doon. May praise and worship doon. May kauhawan ng pagsamba para makuha mo yung totoong presensya ng aming Panginoon. Amen. Amen. And dalahin ko sa Panginoon. After ng intensity na yun, mauwi yun sa consistency. Ulitin ko mga kapatid. Dalahin ko sa Panginoon yung dagundong ng revival last Sunday. Pag-produce mga kapatid ng rumaragasa at marudog na pagliling ko sa Panginoon. Kasi questionably ang tinanggap natin kung after mong ma-revive, tamad ka. Hello? Questionable ang paglilingkod, questionable ang pinanggap. Kung after mo ma-revive, babalik ka sa kasalanan. Questionable naman tinanggap natin yan, people, kung masuwayin ko sa magulang after nyo mag-isay-isay yan. Amen? Amen. Mga nalatay, questionable din ang ating tinanggap. Kung patuloy kayo magiging disposo. Pastor, hindi lang, hindi mo pigilan eh. Holy Ghost yun. Hindi gift ng Holy Ghost. Hindi fruit din ng Holy Ghost. Ano? Pagiging disposo. Kasi yung alam ko sa'yo, hindi lang ako nakakatatatatatat. Sorry. Iba yun. Hindi tayo doon mga kapatid. Alalipod ka ba mapakita? Hindi matadi. Ikaw ba yun kapatid? Hallelujah, hallelujah. May pinapala yata. Praise God. I pray sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung plano ng Diyos, hallelujah, nakatanim sa ating puso. Naalala ko si Isaias. Naalala ko si Isaias at nakita niya yung glory ng Diyos. Yung kalwalhatian ng Panginoon, hallelujah, Isaiah chapter 6 or chapter 1. Nung makita ni Isaias ang kalwalhatian ng Diyos, sabi niya, hindi ako makatitig. At nakita ko ang sarili na napakarumi at mula sa langit na Tapos sabi ni Isaias, sumakit ko kanya, hallelujah. Ang presensya ng Diyos, sumagot si Isaias,
Hallelujah. Kasi ang tanong ng Panginoon, sino ang aking susuguin? Sabi ni Isaias, Lord, here I am. Send me. Narito ako, Panginoon. Suguin mo. Praise God. Kaya naniniwala ako na isang lisanong napuspos ng Espiritu Santo ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos, nasa puso at sasabihin ng Nabi. Na Lord, nandito ako. Kailangan ni Pastor ng mga gawa. Nandito ako. Kailangan ng aking anak na alalay. Nandito ako. Kailangan ng aking anak na agapay. Nandito ako, Panginoon. Amen. Hindi ko ipagkakait ang aking sarili, Panginoon. Hindi ko ipagkakait ang aking lakas sa inuwain ng Diyos. Hindi ko ipagkakait ang aking buhay sa paglilingkod sa iyo. Dahil nakita ko ang kalwalhatian mo, Panginoon. Amen. Kasi once na makita mo yung kanyang kalwalhatian, iisipin mo ano yung pangangailangan. Amen? Again, pag nakita mo yung kalwalhatian ng Diyos, iisipin mo, Lord, ano yung kailangan ng church? Hallelujah. Ano yung kailangan ni Pastor? Ano yung kailangan kong gawin para sa gawain, Panginoon? Praise God. Hindi mo isipin na, kaya naman nila yan. Hindi mo isipin na sila naman yung tighter dyan eh. Ako isang dalang naman nabibigay ko. Huwag mong iisipin yun, kapatid. Kasi bawat isa sa atin may plano ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. May plano ang Panginoon sa ating buhay. Kapag ng Diyos. Kaya nga, nung tawagin si Jonas na ating Panginoon, ang ganda ng binasa ating talata. Kasi sabi ng Jonah chapter 1, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas. So walang reason si Jonas. Narinig niya yung tinig ng Diyos. Natanggap niya yung mensahe ng Panginoon na bumangon ka, Jonas. Pumaroon ka, Jonas, sa Ninive. Pero imbis na pumunta ng Ninive, pumunta ng Tarsis na napakalayo. Hallelujah. Minsan kasi gusto natin yung mas malayo kaysa mas malapit. Lord, doon na lang ako, Lord. Pabutaw-butaw lang. Ayaw natin sa bagay na ito. Kasi mahirap, hindi tayo pumunta. Mga kabulis, tinawag tayo ng Diyos, hindi sa comfort na gusto natin. Sa comfort na gusto ng Panginoon. Hindi yung gusto mo yung masusunod. Patay ka na sa sarili mo eh. Nagtataka ako sa iba, born again daw, nabaptize in Jesus' name, nabaptize in Holy Ghost, pero nasusunod pa yung sarili. Hindi ata naiintindihan yung 5:15 ng ikalawang ko rito, nabubuhay hindi na sa sarili, kundi sa Kanya. Anong mahirap maintindihan doon? Tagalog na Tagalog yun. Hello po. Mga kapatid ko. Ano po mahirap maintindihan doon sa 5:15 ng ikalawang ko rito? Patay ka na sa iyong sarili. Hindi ka na nasusunod sa sarili mo. Kaya pag usaping gawain ng Diyos, ako ba masimba, hindi ako ba mapunta, hindi ako ba, ang daming dahilan, ang daming rason. Pastor, walang sasakyan. Nakakapunta ka sa ibang lugar. Kaya hindi ko nalalaman. Pamukha-bukat na nakita ka sa bayan. May transaction kasi Pastor. O yun pala, nagawa mo na pala yung transaction. Pero yung gawain ng Diyos, hindi. Amen. Makita pa tayo sa Panginoon. Maging hustisya na wak sa ating buhay ganitong bagay. Yung para sa Panginoon, huwag natin pabigatin. Kaya minsan mabigat yung blessing. Kasi pinapabigat mo yung para sa Diyos. Kanta tayo ng aangat ang buhay ko. Pero may tanong ka, pero pag hindi umangat yung buhay ko? Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Teka lang, hindi mo umangat yung buhay ko. Kasi baka pinapabigat mo yung para sa Diyos. Kinukubli mo yung sarili mo na hinihingi ng Panginoon. Ikaw yung Jonas na inutos ng Panginoon. Amen? Amen. Kailangan ng Jonas sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Na magsasabing, yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord.
Anumang hamon yan, anumang pagsubok yan, anumang problema yan, Panginoon, I still say yes! God. Hallelujah! Huwag ka na magtanong, sumunod ka na lang, kapatid. Amen. Dahil may plano ang Diyos. Ikaw na rin makakapag-testify at makakapagpatunay pagka kinukubli mo ang sarili mo sa kalooban ng Diyos, ikaw yung nahihirapan. Ikaw yung nasasaktan, ikaw yung nabibigatan. Mabigat pala, masakit pala, mahirap pala. Bakit hindi ka sumunod? Amen. Bakit inaago mo pa rin ang sarili mo sa comfort zone? Amen? Hindi dapat lumabas ka na doon at subukan mong isuko ang buhay. Praise the Lord. Pero sabi ng post na nabasa mo nakaraan ay pinawat na sinare post ko rin. Walang mahirap maglingkod sa taong handang sumuko sa Diyos. Amen. Totoo yun, mga kapatid. Willing kang mawala ng lahat. Alang-alang sa Panginoon. Hindi mahirap sumunod sa Diyos. Kaya kung gusto nyo palahin kayo ng Panginoon, yung mga bagay na pinapalis ng Diyos, alisin niyo yan. At lumapit kayo sa Panginoon, ano yung kailangan kong alisin, Panginoon? Let it be, Lord. Hallelujah. Ako'y alipin mo, Panginoon. Ako'y nakilang hamak na alipin mo lang, Panginoon. Suko kayo sa Panginoon. Praise the Lord. Kung sabi sa ating katabi uli, hallelujah, sumuko ka na. Sumuko ka na. Ibaba mo na yung armas mo. Huwag ka nang magmamatigas. Huwag ka magmamatigas sa ating Panginoon. Hallelujah, dahil tinawag ka ng Diyos. Naramdaman ni Jonas, hallelujah, ang tawag ng Panginoon. Bumangon ka, bumayo ka. Kaya dapat ito yung ginagawa natin after natin mag-pray. Bumabangon, bumahayo. Ito yung dapat na ginagawa natin after mag-fasting. Bumabangon, bumahayo. Ito yung dapat na ginagawa natin after ng Bible study. Bumabangon, bumahayo. Ito yung dapat na ginagawa natin sa pag-lilino sa Diyos. Lagi bumabangon, bumabagsak, bumabangon, bumabagsak, bumabangon, at bumabangon, bumahayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah, God. Tulungan tayo ng Panginoon na makabangon at bumayo. Maaaring minsan ay nahihirapan kang bumayo. Maaaring minsan nahihirapan kang bumaroon kasi hindi ka pa nakakabangon. Hallelujah. Maaaring yun ang kulang sa iyo. Hindi ka pa nakakabangon sa nakaraan. Hindi ka pa nakakabangon sa kasalanan. Hindi ka pa nakakabangon. Praise God. Amen. Kaya nahihirapan kang bumaroon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on. Wala natin ang Panginoon. Come on. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Church, this is the word of God. Hallelujah. Baka may nahihirapan kang kumaroon kasi hindi ka pala kabangon. Mahirap ka naman kumilos kapag hindi ka nakabangon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kahit narinig mo na sa tanan mo sa pastor mo, hindi ka makahayo, hindi ka makaparoon kasi hindi ka pala kakabangon. Nakatapa ka lagi, nakalungkot ka lagi. Hindi na mo lagi yung kalagayan mo. Hindi na ako deserve. Hindi na ako deserve. Hindi ako kaya gamitin ng Diyos. No! Bangon! Amen. Hallelujah. Bangon ka lang! Praise the Lord. Hallelujah! Praise God. Hallelujah! Hallelujah! Sis, yung people na patay, inutosan ka ng Diyos. Bumangon ka na! Amen. Hallelujah. Bumangon ka na, hallelujah.
Makapag ka sa iyong sarili. Makapag ka sa calling ng Panginoon sa iyo. Bumangon ka! Bumangon ka mula sa kasalanan! Bumangon ka sa pagkakamali! Now, sino bang deserving dito? Kahit ako, hindi ako deserve dito. Praise the Lord. Kahit ako. Kahit mas mataas kami na tumatay sa inyo every Sunday, hindi namin deserve ang bagay na ito. Even yung pulpit na to, hindi namin to deserve. Amen. Pero isa lang kami sa iyo, sa ng Diyos na bago na. Amen. Bumagon ka. Bumagon kayo. Hallelujah. Ang Diyos ang millions of chances. Ang kaaway, pag nagkamali ka, kilala niya pangalan mo, pero tatawagin niya sa kasalanan ginawa mo. Pero ang Diyos, kilala niya yung ginawa mo, kilala niya yung kasalanan mo, pero tatawagin ka niya sa pangalan mo. Amen. Kaya sila tayo para hindi bumangon. Bumangon tayo lahat. Bumangon ka na, hallelujah. Mula sa nakaraan na yan, mula sa nagpapalungkot sa iyo, sa nagpapaluhi sa iyo, sa nagpapahina sa iyo, bumangon ka para ikaw ay humayo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bulan sa Pilipinas. Hallelujah. Church, huwag natin hayaan mga kapatid na may pumigil sa atin. Huwag natin hayaan mayroong pumosas sa atin. Huwag natin hayaan may kumadena sa atin. Bumangon tayo. Napakalaki ng pangangailangan ng Panginoon sa kanyang gawain, sa kanyang buwasan. Praise God. Hallelujah. And maraming Kristiyano katwiran nilang pastor. Hindi kasi available yung kapatiran. Hindi kasi available, pastor, yung mga gagawak. Hallelujah. Pero sorry mga kapatid, limited talaga ang ating mga workers sa FCJC. Hindi nakakapag-aral tayo ng mataas sa pag-aaral sa Bible School para maging ma-equip tayo sa salita ng Diyos at maging equip na manggagawa. Hallelujah. Pero the main reason, hindi kulang ang mga resources, hindi kulang ang ating Diyos, tayo ang may kulang. Dahil sa takot natin, dahil sa alinlangan natin, napipigilan kahit matalino ka, kahit may potential ka, napipigilan yung purpose ng Diyos dahil sa nararamdaman mo. Amen. Hindi naman ako nagmamayabang mga kapatid. Mga aking tatay, hindi ko kami nakapag-aral ng mataas sa pag-aaral sa Bible School. Hallelujah, hindi kaya suportahan ng pamunuan makapag-aral ng mga manggagawa. Hallelujah, sa mataas na klase ng Bible School. Pero pinatunayan din ng Panginoon sa aming buhay. Praise the Lord! Hindi sukatan ng Bible School para magtagumpay sa ministry. Amen. Praise God. Yes, kailangan ng Bible School kasi kung karuturoan ang tamang pag-i-interpret ng salita ng Diyos. Pero hindi garantiya ang Bible School para mag-success kasi ang dami ng Bible School pagsak ang ministry. Hallelujah. Ang dami ng Bible School tumalikos sa Panginoon. Meron tayong pinag-aral ng pamunuan year 2016. Tatlo sila. Bus ni Pastor Marboy. Pinag-aral sa Pati, sa Palawan Apostolic Bible Institute sa Abad Santos, Puerto Princesa. Pinag-aral ang pamunuan. Tinustusan yung pambayad sa dormitory. Tinustusan mga kapatid yung pambayad doon sa matrikula. Tinustusan yung pambayad sa araw-araw na pangailangan. Yet, pumalikod yung tatlo. Kinakalaban pa kayo yung pamunuan. Sakit. Hirap. Kaya ang ating bishop nadala mapaaral sa Bible School sa ibang church. Kasi hindi naman naging epektibo. May mga pinaaral pa tayo bago yun sila. Kasabay na si Sirmaan, Tato rin sila sa FCJC. Yung dalawa sa kanila walang ministry. Sirmaan lang. Nag-aaral sa best
sa Bicol Evangelism School of Theology. Ikaking school ng Bible School ng UPC. Ang best at Acts. Pero nasa yung dalawa ngayon. Hirap si Bishop i-convince magpagano sa Panginoon. Bakit? May sarili ng buhay. Huwag mo sabihin, Pastor, kailangan mo ng Bible School para ako po'y gagawin ng ating Panginoon. Ang inyong likod, hindi ako nag-aral ng Bible School na. Tinanggap ko yung calling ng ating Panginoon. Siling akong aralin sa pulo ng Panginoon and resources na meron. Hanggang sa gamitin tayo ng Diyos. Hindi questionable yung resources. Hindi questionable yung Diyos at yung laborers. Ang questionable tayo, handa ka bang magalit? Kasi marami nag-aaral ng Bible School, takot magpagalit sa Panginoon. Ako taga-tugtog lang, ako taga-asher lang. Humawak ng gawain, ayaw. Hindi natin iyakasa natin sa sarili kasi bago din naman ako, italaga ng Panginoon. Ako nakaramdam din ako ng takot. Nakalilangan. Pero huwag natin ikatwera sa Panginoon, Lord. Baka pwede iba na lang. Ang dami pinapagawa sa atin ng Panginoon sa aking church kung ililibot niya ang inyong mga. Ang dami kailangan i-disipulo mga kapatid. Kasi hindi garantiya nandito yan, disipulo na agad. Kailangan pa yan turuan. Kailangan pa yan masanay, hallelujah, sa apostolic doctrine. Amen. Kasi marami pang naglilingkod sa atin sa lugar na ito. Huwag kong masasaktan, pero marami sa atin naglilingkod sa lugar na ito, sa church ng Nagmay, hindi pa puspos ng Holy Ghost. Nagsisimba lang, pero hindi talaga sumasamba sa Diyos. Nagsisimba lang, pero ang isip nasa labas. Nasa sinampay, nasa sinaing, nasa iliwang trabaho. Panahon na para palayain tayo ng Panginoon. Sa ganyang maling kapitan, Praise God. hindi ko alam palagay ang inyong sitwasyon na yun, pero huwag kayo magpapapigil pag inatawag kayo ng Diyos. Kung narinig ninyo ang mensahe ng Panginoon, ang panawagan ng Panginoon, sabihin niyo sa Panginoon, Lord, hallelujah, I am available. Hallelujah. Nandito ako, Panginoon. Hallelujah. Nandito ako, Lord, sa iyo mo na nagawain, Panginoon. Kung kailangan mo ng usher, nandito ako, Panginoon. Kung kailangan mo ng musician, nandito ako, Panginoon. Kung kailangan mo ng soul winner, nandito ako, Panginoon. Praise God. Mas kailangan natin ng soul winner ngayon. O kailangan mo ng musician. Namagis tayo sa damer. Kailangan ko ng dagdag sa gitarista. Pero mas kailangan ng church ngayon, soul winner. Yung magdidisipulo, yung magtuturo ng apostolikong doktrina. Ano bang sabi ng Panginoon? Matthew 28:19. Pumayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Tuturuan natin sila. Amen. Amen. Kaya sabi ko, ayaw ko, naiintindihan ko ng mga leader natin. Kung yung pagsunod pa nila ay bukas sa kanilang puso, naiintindihan nila yung kanilang ginagawa, na kailangan nilang magturo sa ibang miyembro, sa ibang kapatiran. Kayong lima ba naiintindihan nyo yun? Pusa-pusa nyo yun? Praise God. Kasi kung hindi naiintindihan, sumusunod kayo, bakit ang tao yan? Praise Mas God. okay pa sa iyo sa akin, Pastor, ayaw ko. Kasi sumusunod nila, di ko na naiintindihan si Pastor, bakit pinapagawa sa amin ito? Kaya nga nagtalaga ako ng katuwang niyo para hindi sa ayaw niya, gano'n kapalit. Hallelujah. Woo! Kaya walang magreklamo. Kailangan niyo ako mga kapatid, ayaw ko ng ganyan. Magreklamo kasi, malis ka dyan. Maraming kapalit sa'yo. Hallelujah. Amen? Oh, hallelujah. Praise God. Come on! Kaya yung mga ganito ako, tinagawa ko rin sila eh. Sabi ko, kailangan ko isa na yun. Magpupukot tayo mga kasama ko kasi hindi ako pero naglalagay ito. Bisa na upot ako sa ibang fellowship. Kaya mga sister Helen, mamaya siya video na kaila Pastor. Siya yung video na kaila Brother ito yung mamaya. Kaila Brother. Kasi siya ko yung nakarang linggo doon sa oo, kailangan mo sanayin ang aking mga kapitbahay. Kasi huwag ka magreklamo. Narinig mo kasi sila ng Panginoon. Hallelujah. Palaparin ng Diyos.
kang matakot. Hallelujah. Nandiyan ang iyong asawa. Hindi naman sa pamamayabang. Anong sinasabi ng pastor mo na kami po? Huwag kang matakot. Hindi sa lahat kasama mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah, church. Bumangon tayo kagaya ni Jonas. Praise God. Inuutusan tayo ng Panginoon na bumangon tayo para sa mga Ninive na kailangan ng kaligtasan, sa mga Ninive na kailangan ng paglilingkod na tama sa ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat kung hindi tayo pupunta, yung mga Ninive na yun parurusahan ng Diyos. Hahatulan ang Panginoon sa ating buhay. Kaya instruction sa kanya ng Panginoon, pumunta ka ng Ninive, mangaral ka doon, sapagkat yung kanilang kasalanan nakaabot na sa akin, sukdulan na. Kaya nga magpapababa na ang Diyos ng habol sa kanila, o hindi maririnig yung aral. Kaya ang kondisyon sa kanila ni Jonas, within 40 days, kung hindi kayo magsisisi, gugunawin ng Panginoon ang lugar na ito ng Ninive. Praise God. Yung hari, yung lahat, pati mga hayop nag-fast. At kung nakita ng Diyos yung kanilang pagsisisi, pinatawad sila ng Panginoon. Pero before makarating si Jonas sa Ninive, ano ba nangyari sa kanya? Alam natin yung story ni Jonas. Amen? Amen. Na hindi mo na pumunta ng Ninive bagos tumakas. Akala naman niya siya'y makakaiwas, pero hindi niya nagawa. Kasi merong isda. Hallelujah. Praise God. Noong papalag sila pumunta ng Tarsis, habang naglalayag sila, may bagyo. Kaya kung papalayo ka sa kalooban ng Diyos, ang daming bagyo dyan. Amen. Ewan ko lang, hindi ka pa mag-isip. May mga dilubyo dyan. Bakit? Kasi pag wala ang presensya ng Diyos, dilubyo mararanasan mo. Amen. Pag sumusuway ka sa kalooban ng Diyos, bagyo aabutin mo, dilubyo aabutin mo. Hindi ka na tinatapot, biblical yan. Amen. Amen? Sa buhay ni Jonas, nung tumakas, bagyo ang dinanas. Amen. Kaya sabi ng mga tripulante, pagpalabutan na tayo, sino may balat sa pit? Ay, di, sorry. Pagpalabutan na tayo kung sino yung malas dito. Kasi, inalog yung baso. Inalog yan. Inalog. Naku si Jonas. Pwede ko ni Jonas. Ako kasi lingkod ako ng Diyos eh. Kaya papunta ako ng Panginoon doon sa Ninive wala akong pamasahe. Siguro ang dadahilan na siya, pero sinabi niya talaga mga kapatid, sinaway ko ang Diyos. Alam niya ako siya. Alam niya sa kanyang puso. Alam niya kung, hallelujah, alam niya kung bakit may bagyo. Kasi alam niya mayroon siyang sinuway. Amen. Alam niya kung bakit nagka-problema, mayroon siyang hindi ginawang tama. Alam niya kung bakit nagkaroon ng maraming pagsubok at dilubyo parang bagyo. Kasi alam niya, hindi niya sinunod yung Diyos sa kanyang buhay. At yung mga tao, nung nakaranasan ng storm, ng bagyo, mga tao, hagis ng kargo para gumaan yung barko. Hindi pa rin tumitila. Church. Hanggang sa mapalabutan nila si Jonas parang kailan. Maybe may mga pagsubok at problema para masolusyonan mo, nag-aalis ka ng mga bagay sa buhay. Yung bata na yun, dispatcha niya ngayon, pasaway. Kasi kung tayo nagkakaroon ng mga pagsubok dito sa bahay na ito dahil sa mga buhay nyo. Magsilayas na kayo dito. And sometimes yung remedy natin o yung remedy natin, labas. Sa labas. Tanggalin itong bagay ito. Pero paano ko sasabihin na parang ngayon na yung problema hindi sa labas? Nasa loob. Baka hindi mo nabigyan ng pagmamahal? Baka hindi mo na ipag-pray? Baka hindi ka nag-invest sa puso?
nagre-rebelde. Baka hindi mo pinapapuran, baka hindi mo pinupurin man lang, baka hindi mo inasikaso. Praise God. Hindi puro labas. Sinasabi baka yung problema nasa loob. Amen. Baka may hindi magpapatawad kaya nagkakaroon ng problema. Kaya baka nagkakasakit kasi may hindi magpapatawad. Sa loob. Bukod. Praise God. Baka nasa loob yung problema. Baka hindi nakakasunod na mag-asawa, may away pa nakaraang taon. Alam yung mga anak. Ano pinag-ugatan? Abo. Sabagay. Naalala ko yung mga tatay kagabi, nagtatalo sila mga nanay nila, laglag nila kayo. Nilalaglag po nila kayo gamit versikulo. Hallelujah. Pero wala yung totoo yun mga kapatid, totoo yung mga nanay. Alam ko nababasa nyo na yung totoo naman talaga yun. Hallelujah. Amen. Baka hindi sa labas yung problema. Baka merong kailangan tanggalin sa loob para magkaroon ng kalayaan at magkaroon ng kapayapaan. Kasi hindi lahat ng problema sa labas yung solusyon. May mga problemang nasa loob din ang solusyon. Kailangan bilas. Pag may ubo at problema ka, maghaplas ka ng background dyan, walang mangyayari. Bakit? Nasa loob yung problema. Kailangan meron kang inumin sa loob para lumabas yung problema. Amen? Dahil kapag spiritual na sakit, ang sakit ng isang Kristiyano, hindi mo kailangan mga kapatid, hallelujah, ng tapa o aunas. Hindi mo kailangan ng dahon-dahon. Ang kailangan mo, magbalik loob sa Diyos, humingi ka ng tawad, magsisi ka sa kasalanan mo. Amen. Yun yung remedyo to. Daw, hindi ko naman sinasabi na lahat ng sakit ay dahil may problema ka sa ano. Minsan may problema rin talaga sa katawan. Napagod. Narugado yung katawan. Nagkasakit. Pero may mga sakit minsan dahil may problema sa loob. Amen? Amen. Wala akong problema, magtawag kayo sa akin, magpa-pray over kayo. Pero huwag na kaya aasa sa prayer ng pastor. Mag-prayer din kayo sa inyong sarili. Lord, kung meron akong nagawa, patawarin mo ako. Praise God. At kung ano yung kailangan mong ituro sa akin na kailangan kong gawin, tulungan mo kong gawin. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Diyan pa po tayo lahat, baka mag- Amen. Pangalawa, nanotice ko doon sa buhay ni Jonas. Nung nagkaroon ng bagyo, bago humupa, may confession. May pag-amin. Lingkod kasi ako ng Diyos. Sumuwi ako sa Panginoon. Amen. May pag-amin siya. Amen. May maglalakas loob pa dito na magtaas ng kamay at magsasabi, meron silang problema pinagdadaanan ngayon mag-asawa kami. Meron ba? Wala. Sige lang, okay lang. Naiintindihan ko. Pero kung naiiyak ang taas ng kamay, hallelujah. Baka ito yung mensaheng hinihigil sa'yo ng Panginoon. Baka may kailangan kang aminin. Baka may kailangan kang sabihin para makalaya ka. Baka may kailangan kang ibigay para makalaya ka. Ako yun yung naging dahilan. Patawarin niyo po ako. Sige, ako na yung mapapakumbaba alang-alang sa kapayapaan. Ako yun ang hinihintay sa atin. Amen. Amen. Kasi minsan tayo mga Kristiyano, amen ng amen. Ayaw naman umamin. Hallelujah. Patawad ka, amen. Hallelujah. Please ka. Mag-ayos ka, makaisa ka. Magkaisa tayo lahat. Amen. Hallelujah. Dila ng dila. Hindi maayos yung buhay. Church, hallelujah. 2025 na. Amen. Alam ko na, unti-unti natin binabago yan. Hallelujah. Para humupa ang bagyo, kinakailangan meron ayusin sa ating Panginoon. Amen. Tingnan nyo, dumirekta si Jonas, hindi mo na sa Diyos.
Dumeta sa Jonas sa mga kasama niya na apektuhan. Praise God. Anong gusto ko ibig sabihin? May mga bagay na baka ikaw yung dahilan ng pagsubok rin. Baka may mga bagay na ikaw yung dahilan bakit nagka-problema. At kailangan mo humingi ng dispensa, hindi muna sa Diyos, sa mga taong nakakabiyado. Amen. Amen. What a word! Hallelujah! What a revelation! Amen. Ewan mo na lang kung pagkatapos ng hindi ka makaisip kung hindi tawad sa mga nagawa mo ng hindi maganda. Kwento ko lang, hindi ko na mapagkita yung pangalan. Actually, nakakawin tayo ng New Year. Yung mga nag-chat pa rin sa akin yung mga pinatawad. Sabi ko, pwede ako, pinatawad na ako kayo sa ginawa niya. Sa mga nangyayari. Pero basically, okay na. Amen. Amen. Tayo kasi minsan mga Kristiyano tayo natuloyan, pero pag nagawin mo sa bagay, ayaw natin kilalanin sa sarili natin na nagkamali. Nagkasala, nagkulang. Wala kang masama kung bababa ka. Amen. Amen. Ulitin ko nung nagkaroon ng storm, bagyo sa buhay ni Jonas, una mo niya sinabi sa kanyang mga kasama, ako yung dahilan. Sumuhay ako sa Diyos. Then, nung ihagis siya sa dagat, di ba nilunok siya ng isda? Amen. Nasa loob pa rin siya. Doon na siya nag-praise sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Doon na siya nag-praise sa Panginoon. Patawarin mo ako. Pero yung isda, hindi yung isda ng parusa. Yung isda ng grasya. Ibabalik kita sa layunin. Dadalhin kita sa purpose. Dadalhin kita sa lugar kung saan kita tinawag. At saan ka dapat pupunta. Sa nila, sa laot ba? Hindi. Sa Biblia. Amen. Amen. Doon naman talaga yung destination niya. Matigas lang talaga yung ulo. Mga magulang sa mga anak na matitigas ang ulo, may mga islang ibibigay din ng Diyos para ibalik na dito. Amen. Amen. Huwag ko kayo humintong manalangin. Huwag ko kayo humintong manalangin. Huwag kayo humintong mag-fasting. Hallelujah. May mga isda na ipapadala ang Diyos. Hindi parusa, isda ng grasya para dalhin sila sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. 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 Hallelujah. Ganun kabuti ang Diyos sa buhay ni Jonas. Kaya pwede mo tayo magpasalamat sa Diyos sa mga isda ng buhay natin. Lord, salamat dahil sa isda na ito. Hallelujah. Sa isda ng pagsubok, sa isda ng karamdaman, sa isda ng problema. Bumaba ako, Panginoon, at ako bumaba sa iyo harapan ng Diyos. Kasi kung walang isda, lahat tayo mayabang na. Kung walang mga isda, lahat tayo sumaway na sa Panginoon. Kung walang mga isda, hallelujah. Lahat tayo ay hindi nakalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Lord God, salamat sa mga isda, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga isda na yun, mga kapatid. Mga isda na nakalat natin. Mga isda na nakalat natin parusa ng Diyos. Praise God. Pero yung isda na yun, biyaya ng Panginoon. Amen. Mga isda na akala natin, hallelujah, pang-kontra sa atin, pang-killjoy sa buhay natin, pang-killjoy sa mga gusto natin mangyari sa buhay. Pero yung isda na yun, biyaya pala ng Panginoon, grasya pala ng Diyos. Kasi kung walang isda, lalamunin ka ng laot. Maraming mag-aabang sa'yo na isda, kakainin ka hanggang sa mga pero ang Diyos gumamit din ng isda doon sa dagat para ikaw ay iligtas at dali sa kalang Panginoon. Amen. Tingnan nyo, hindi natawag ang Diyos ng rescuer. Saan kumuha ang Diyos ng resources? Sa dagat din mismo. Sa dagat kung saan doon ka nagkamali. Hallelujah. Sa dagat na kung saan doon ka sumablay. Kung saan doon ka nagkasala. Doon din gagamit ang Diyos ng instrumento para bumangon ka, humayo at dalhin sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa mga isla ng ating buhay.
na hinahanda tayo ng Diyos para sa kanyang layunin. Mga isda sa ating buhay na binigay, pinahitulog ng Diyos, larawan ng kanyang biyaya upang tayo ay dalhin ng Panginoon sa mas mabuting bagay. Amen. Bago magtapos mga kapatid, naalala niyo ba si Adam at Eva? Bago sila magkasala, meron ng ginawa ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, at nila ng Diyos, ang lalaki at babae ayon sa kanyang buhangis. May plano na kaagad ang Panginoon. Sa kanyang foreknowledge, alam kong magkakasala itong mga to. Alam kong sasablay itong mga to. Alam kong magkukulak itong mga to. Pero meron akong nakahanda. Magkakatawang tao ako para sa kanila. Hindi na surprise ang Diyos na nagkasala sila. Hindi nagulat, hindi nabigla ang Panginoon kasi meron na siyang ginawa at binuo sa kanyang isipan. Sa kanyang paunang kaalaman o sa kanyang foreknowledge, nagkatawang tao na ang ating Panginoon at nahayag nung siya'y marito sa ating sanlibutan naroon. Amen? Hallelujah. Kaya ganun kabuti ang Panginoon Praise the Lord. sa ating buhay. Tayo man ay sumuway, tayo man ay sumusuway, umaalis sa kalooban ng Panginoon, hindi sinusunod ang gusto ng Diyos, pero salamat sa Panginoon, may mga ginagamit ang Panginoon para tayo po ay itama. Sapagkat kung walang ginagamit ang Diyos sa mga bagay para tayo itama, mananatili po tayo nasa kasalanan at maling buhay. Kaya ako thankful ako sa Panginoon, meron church, hallelujah. Thankful ako sa Panginoon, meron akong naging pastor na una nagdisiplina sa akin. Salamat din sa Panginoon, meron Biblia na akong binabasa, meron Diyos na natatama sa aking buhay para maging maayos yung aking buhay. And I pray, maging thankful din tayo sa Panginoon, sa Bible na meron tayo, sa pastor na meron tayo, hallelujah, sa church leader na meron tayo, mga kapatid. Hindi sila perfect, hindi kami perfect. Pero Lord, thank you sa buhay nila. May mga kapatiran, hindi na masama yung ginagawa namin, hindi na masama yung ginagawa ko. Pero okay lang, magalit po kayo sa akin. Pero hindi ko maaatin na ako'y magkulang bilang pastor sa paalala. Hindi ko maaatin na magkulang ako bilang pastor sa pag-agapay, sa pag-alalay. Hindi ko maaatin na ako bilang pastor, hallelujah. Papayagan ko kayo sa kasalanan, sa maling bagay. Hindi ako papayag sa ating Panginoon. Magalit na kayo, wag na magalit ang Panginoon. Magalit ang mga magulang, wag na magalit ang Panginoon sa atin. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi ako natatakot bumaba yung tithes, yung level ng tithes. Alam ko kung Diyos mag-i-increase niya. Amen. Pero yung what is duty, is my duty, yun ang pinakamahalaga. Dahil tinawag tayo ng Panginoon para sa kaluluwa. Yakapin ang kaluluwa. Dalhin sa paan ng Panginoon. Walang luwis. Walang kapintasan. Amen. Yun yung gusto ng iglesia ng Diyos na iharap sa kanyang pagbabalik. Hallelujah. Thankful pa kayo sa church na meron kayo. Kaya nasabi ko kagabi, napapasalamat pa kayo sa Panginoon, nandito kayo sa Pentecostal. Amen. Parang medyo boring daw ang paglilingkod. Kasi ang haba doon ng praise and worship, ang haba doon ng word of God. Pero ito yung paglilingkod na nagbago ng buhay mo, di ba? Amen. Ito yung paglilingkod na nagtapos ng sakit na meron ka, di ba? Lord. Come on. Ito di ba yung, hallelujah. Ito di ba yung gawain ng Diyos na sumalpas sa'yo nung nangihingi ng tulong sa Panginoon, Lord? Ang prayer mo noon, Lord, matapos na yung problema. Ang binigay sa'yo ng Panginoon, papagiran mo pa sa bahay. Inalok si Yesu Cristo. Tinanggap mo, nandito ka na ngayon. Amen. God. Kaya po, mapapakubaga ka masasabi, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Tinawag tayo ng Diyos sa ganitong maglilingkod na ako. Hallelujah. Hinahanda tayo ng Panginoon. Amen. Mayroong Nineveh Praise na kailangan natin puntahan. May Nineveh na kailangan natin mag-preach. May Nineveh na kailangan natin, mga kapatid, sabihin yung katotohanan. May mga Nineveh sa panahon natin ngayon na kailangan tayo as a ambassador, as a representative ng ating Panginoong Jesucristo para ang tao ay makaalam ng katotohanan. And
Gusto mo bang i-prepare ka ng Diyos? Amen. Gusto niyo bang ihanda kayo ng Panginoon? Amen. Praise God. Marami na. Amen. Hallelujah. Gusto niyo bang ihanda kayo ng Panginoon? Amen. Amen. Gaya nakarangin ko. Praise God. Hallelujah. Kasi ang layunin ng Diyos, nagre-require mga kapatid ng paghahanda. Amen. Para ikaw ay dalhin ng Diyos sa kanyang layunin, ihahanda ka muna ng Panginoon. Kaya hindi surprise yung pagsubok na yan. Hindi surprise yung problema na yan. Hindi surprise yung mga kalagayan na yan sa buhay. Yan ay ginagamit ng Diyos to prepare you for His purpose. Ihanda ka ng Panginoon para sa kanyang layunin. At maging magandang testimony ka sa church, sa community, sa mga members. Praise God. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah. Church, prepare for the outpouring. Praise the Lord. Ay, lahat na.